Good day mga kaibigan. Simple walk around review natin itong Toyota Alphard. Ito yung luxury wagon or minivan ng Toyota na napakaganda. So side profile pa lang niya ay very premium at napakaganda ng pagka-design. Pati ditong sa back view niya, ang likod niya ay napakaganda rin. May nakatatak or spell out na Alphard, kaya alam mo na Alphard yung sasakyan. So hybrid electric vehicle ito mga kaibigan. At shout out pala kay Sir Lloyd Edison, request niya itong pag-review natin nitong Alphard. So yung door trims niya ay napaka premium ang pagkagawa, napakaganda or premium, yung high quality yung materials na nilagay o ginamit. Maganda rin yung gold na trim na design niya. Bali ang driver seat nito ay 6-way power adjust, at yan po ang itsura ng kanyang cabin. May wood design or grain wood design ang kanyang steering wheel, at syempre kumpleto ito sa lahat ng accessories ng isang high-end na vehicle or luxury vehicle. Banda dito sa may taas ng dashboard yung kanyang start-stop button. Meron siyang wireless charging at napakaganda nung pagka-layout talaga ng kanyang dashboard at nitong passenger or driver and passenger cabin. Meron din siya nung glove box na dump, at pumalibot sa kanyang body or cabin yung design na gold trim. Meron din itong cooling box na pwedeng buksan sa side at sa magkabilang side, at meron itong mga charging ports. At yung leather material niya ay yung pagkagawa niya ay sobrang top notch or premium na premium. So hindi na natin lahat i-detalye yung kanyang accessories kasi lahat halos meron dito. Sa driver side ay nandyan yung push button ng kanyang bukasan ng kanyang side door or yung entry door ng passenger sa main cabin. So naka-design ito para sa mga executives at sa mga may kaya na bilhin itong sasakyan na to. Okay, so ang first row niya ay dalawang captain seat na hindi lang simpleng captain seat, kumbaga naka lazy boy ito, parang lazy boy na yung upuan na ito. At maganda yung materials na ginawa, at may kanya-kanyang controls or dun sa rear seat. At yung stepboard nito ay talagang dinesign na maganda para sa convenient para sa mga sasakay, at pati yung legroom niya ay very convenient. Maganda rin itong grab handle na merong design nung globe, gold na accent. Pati itong center console niya ay meron ding mga options dito sa likod, at yan yung cabin ng isang Alphard. May mga control buttons dito sa bukasan ng windows or ng doors, at bukasan nung moonroof o sunroof niya, yung cover nung shade nung moonroof o sunroof niya. Ayan. Ang kulay ng interior nito ay dark gray, almost black. Dun sa may driver cockpit ay meron ding mga controls dun sa likod. So kumpleto ito sa adjustments itong upuan na dalawang captain seat for the executives or dun sa may-ari or yung boss. Tapos meron itong cooling and heating function. Sa second row is 50-50 split siya na pwede sa 4 passengers or 3 passengers. Maluwag din yung legroom niya. So 7-seater itong sasakyan na to. Buksan natin itong back door niya. So hindi nagpa-function yung power opening niya kasi hindi naka-activate yung battery. Pero power liftgate yun. Ito yung dashboard niya sa part ng passenger. So 6-way power adjust din yung sa passenger seat. At
ito yung mga control buttons sa may driver cockpit at yan yung design sa headroom or sa ceiling ng sakyan. So ito yung front fascia niya, napaka-massive or napakalaki nung grills or yung design nung sa harapan niya, at ang kanyang headlight ay LED lahat. Pati yung kanyang fog light ay LED. At syempre, ang sasakyan na ito ay meron nung radar kasi meron siya nung mga features or driving assist at safety features ng isang Toyota. Yan ang kanyang side profile, mga kaibigan. At para sa akin, napakaganda at napaka-premium ng kanyang dating. Siyempre, sa suspension o ride comfort nito ay napaka-premium nito. Napakaganda sigurado nito. Sa presyo naman, mga kaibigan, ang 2025 model niya is 4,671,000 pesos. Ang 2024 model niya is 5,085,000 pesos. So meron siyang price drop na 414,000 pesos. So para sa akin, itong pagbaba ng presyo nitong Alphard ay dahil dun sa marami nang lumalabas na ibang sasakyan, lalong-lalo na yung mga China brands na magaganda at premium na rin ang pagkagawa, lalong-lalo yung mga cabins nila. So para sa akin, yun yung dahilan bakit binabaan ng Toyota ang presyo nitong Alphard. Kasi ang pagkakaalam ko, basta Toyota, pataas ng pataas ang presyo niyan yearly, kada magpalit ng year model. That's all, mga kaibigan, dito sa simpleng walk around review natin at konting point of view natin, pag-share natin ng idea or point of view natin dito sa Toyota Alphard. Maraming salamat sa panonood, lalo-lalo na sa mga valued subscribers natin. If ever man na mayroon tayong pagkukulang at pagkakamali sa mga sinabi natin or sa review natin, ay comment nyo lang po at very willing tayo na i-correct siya. Maraming salamat muli, and as always, keep believing and trusting the Lord. Keep safe and God bless.